Buong linggo, sunod-sunod ang balita at komentaryo ukol sa Memorandum of Understanding kasama ang Iran. Walang nakakita ng dokumento, pero lahat ay kumbinsido na tiyak tayong papunta sa sakunang parang nasa lumang tipan. Tunay na galit ng Diyos ang sitwasyon. Apoy at asupre mula sa langit, kumukulong ilog at dagat, 40 taon ng dilim lindol, bulkan, mga patay na bumabangon, sakripisyo ng tao, aso't pusa na magkasama, matinding hysteria ng masa. Talagang tumatak sa pelikula ang eksenang yon. Sobrang saya ng Trump busters. Sa Israel, lumalakas ang takot na iniwan na ni Trump ang lahat ng naging pahayag niya nitong nakaraang taon. Si Trump ay parang kahon ng tsokolate, hindi mo alam ang makukuha. At pagkatapos, sa wakas ay inilabas at tilagdaan ng dokumento noong Huwebes. Nagtagpo ang inaakala at realidad. Mali ba ang prediksyon? Pwedeng exaggerated ang biblical na tindi nito, pero tama pa rin sila. O nagkamali nga ba sila? Ipapaliwanag ko ngayon, tapos magdedesisyon tayo. May totoong biblical na pagkakatulad sa nangyayari ngayon na tatalakayin ko sa dulo ng episode na ito. Kaya, mandamag mula Miyerkules hanggang Huwebes, nagbago ang kalakaran sa media. Opisyal nang natapos ang hulaan. Habang busy ang mga eksperto sa social media sa paghulang may kapahamakan o kapayapaan, nilabas at nilagdaan ang Memorandum of Understanding isang araw bago inaasahan. Nilagda ni Donald Trump ang opisyal na 14 na puntong dokumento online sa palasyo ng Versailles na maaaring agad ay masamang senyales. Nilagda nito ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran sa Tehran. Kaya tapos na ang hulaan. Ang gitnang silangan ay ngayon nasa isang 60 araw na countdown. Narito ang mga pangunahing punto ng kasunduan. Una, agad titigil ang labanan sa lahat ng panig, pati sa digmaan sa Lebanon. Pangalawa, aalisin ng Estados Unidos ang naval blockade sa loob ng 30 araw at dapat buksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa ligtas at libreng pagpapadala ng mga barko. Sumang-ayon ang Iran na hindi gagawa o bibili ng sandatang nuclear at palalabnawin ang mataas na enriched uranium nila sa ilalim ng UN supervision. Isang mahalagang aspeto ay ang lahat ng mga kasunduan ay konektado sa isang pinansyal na tali. Nagbigay ng US ng agarang exemption para makapagbenta ulit ng krudong langis ang Iran. Hindi pa rin nila lubos na nakakamtan ang kaluwagan sa parusa at nananatili pa ring bihag. Malinaw na sinasabi sa teksto na ang tuluyang pantanggal ng mga parusa ay mangyayari lamang kung makukumpleto ng Iran ang huling kasunduan tungkol sa nuklear sa loob ng susunod na 60 araw. Pero may posibilidad din ng karagdagan 60 araw na ekstensyon. Tungkol sa $300 bilyong na pondo para sa muling pantatayo ng Iran, sinabi ni Trump na hindi magbibigay ng kahit sentimo ang Estados Unidos. Ang pera ay magmumula sa mga bansa sa Gulpo at na-freeze na ari-arian. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sabi ng iba, makasaysayang simula ng kapayapaan. Sa likod ng balita, mismong mga pangunahing tauhan ay hindi nakangiti. Sabi ng tagapagsalita ng parlamento ng Iran, hindi mapagkakatiwalaan ng Estados Unidos at laging handa ang mga Iranian. At si Trump, malinaw yang sinabi na kung lalabag ang Iran kahit isang kondisyon sa loob ng 60 araw na ito, bubumbahin niya sila ng todo. Iyan ang klase ng pananalita na gusto naming marinig. Di tulad ng pelikula o media, sa totoong buhay may mga katotohanan talaga. Sa unang tingin at kumpara sa mga naunang sinabi mula simula ng digmaan, hindi ito maganda. Hindi natutuwa ang Israel sa mga nangyayari. Nilinaw ng pamahalaan ng Israel na hindi sila lumagda o susunod sa mga kondisyon habang patuloy nilalabag ng Hezbollah ang tigil putukan. Madali ngayon ang magpakalat ng malulungkot at madidilim na pagsusuri na kadalasan ay sinasadya para magdulot ng alitan sa mga konserbatibo sa Estados Unidos at maglagay ng lamat sa pagitan ng administrasyon ng Estados Unidos at Israel. Hindi aksidente na hinamon ni Megyn Kelly si pangalawang Pangulo Vance gamit ang pahayag ng Israeli journalist na si Yenon Mangal ng Channel 14 na tinawag niyang tagapagsalita ni Netanyahu. Hindi ito totoo, ni hindi pa nga niya narinig ang pangalan noon. Ibinigay lang ito sa kanya ng isang Israeli na mamamahayag mula sa kaliwa dahil sila lang ang magsasabi ng ganoon dahil may interes silang magdulot ng alitan at pahinain si Netanyahu. Madaling magulat o magkomento kapag walang pananagutan. Madaling tumingin sa screen at hulaan ang matinding kapahamakan.
Palagi kong sinasabi sa podcast kung paano tayo sa kanluran ay sanay sa instant na kasiyahan. Kaya ang modernong lipunan ay walang tiyaga sa mga hakbang na matagal bago makita ang resulta. Marami ang nagpapahayag ng matinding pagkadismaya na parang pinaramdam sa mga tao na parang ipinagkanulo tayo ni Trump. Ayokong pumasok sa ganyang mapanganib na direksyon. Hindi ko alam kung tama ang memorandum na ito at tumatangi akong sumama sa karamihan nagpapakalunod sa mababaw at walang basehang pesimismo. Mabuti ba o masama ang memorandum? Maganda ba ang tigil putukan? Sabi ko nga, hindi ko alam. Alam ko na gusto ko sanang makita ang mga ayatollah na nakaluhod o mas maganda pa, nasa bingit ng kamatayan, nakikita silang naghihirap at hindi ang mga mamamayang Iranian. Masaya ba ako sa lahat ng sinasabi ni Trump? Hindi naman. Yung sinabi niya sa Pransya ngayong linggo tungkol sa Israel at Lebanon at kung paano niya iniisip na mas magaling pang humawak ng sitwasyon ang leader ng ISIS na ngayon ay namumuno sa Syria talagang kasuklam-suklam. Ngayon, hindi rin ako masaya sa paraan ng pagharap ng Israel sa Lebanon at sa Hezbollah. Dapat mas mabilis nilang natapos ito, parang walang katapusan. Kapag nangyari yon, nagkakaroon ng negatibong pananaw sa pinakamahalagang usapin at iyon ang kasunduan sa Iran. Sasabihin ko sa iyo, masyadong matagal nang nakikipaglaban ang Israel sa Hezbollah at masyadong maraming tao ang namamatay. Hindi mo kailangan sirain ang apartment building sa tuwing may hinahanap kang tao dahil marami ang nakatira ron at hindi lahat Hezbollah, masasabi ko yan. At iminungkahi ko sa Israel na hayaan ang Syria na ang bahala sa Hezbollah. Dahil sa totoo lang, sa palagay ko, mas magagawa nila ito ng mas maayos. Sa tingin ko, based sa mga sinabi niya nitong nakaraang taon tungkol sa Israel, siya o ang mga tao sa paligid niya ay sobrang impluwensya o pagbabasa ng Haaretz o New York Times. At hindi yon maganda kahit kailan. Marami pang ibang konsiderasyon na dapat isaalang-alang. Panahon lang ang makakapagsabi kung ito ay malaking pagbabago kumpara sa dati. Kaya ang pinakamainam na gawin na yon ay umatras muna at tingnan kung ano talaga ang nakalatag sa mesa. Mayroong kasunduang na pag-usapan para sa 60 araw na panahon ng pagsusuri. Iyan ay isang katotohanan. Kung aalisin ang retorika, sinusubok lang ngayon ang rehimen ng Iran para patunayan ang tunay nitong intensyon. Binibigyan sila nito ng pagkakataon na lutasin ang sigalot, ngunit ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng mahigpit at hindi matitinag na mga pulang linya na kailangan nilang tuparin sa loob ng 60 araw. Bahagi ito ng parehong plano na nakikita sa rehiyon mula ng pamunuan ng Hamas ang plano ng Iran na wasakin ng Israel sa pag-atake noong Oktubre 7. Tingnan ang Gaza, kung saan may internasyonal na komite para mang-asiwa ng pagpapanumbalik, ngunit may isang hindi pwedeng pag-usapang kondisyon. Kailangan tanggalan ng armas ang Hamas. Sumunod ang kasunduan sa Hezbollah ng Iran sa Lebanon na hinihiling ng tigil putukan na manatili ang Hezbollah sa hilaga ng Ilog Litani at itigil ang pag-atake sa Israel. Sabi ng kasaysayan, hindi mahalaga ang papel, kundi kung paano tinutupad ang kasunduan. Matagal nang piniyagan ng kanluran ang mga teroristang nagpapanggap na ahensya ng gobyerno na gawing biro ang mga pandaigdigang kasunduan ng walang pananagutan. Halimbawa ang Oslo Accords, ang mga resolusyon ng UN na bumuo ng UNIFIL sa Lebanon ay naging biro na lang. Paulit-ulit nilabag ng Iran ang mga dating nuclear na restriksyon at hinayaan ng pandaigdigang komunidad ang mga ito para mapanatili ang kabuuang kasunduan. May plead playbook ang Tehran. Susubukan nila ang ating determinasyon at kung anong kaya nilang gawin ng walang parusa. Dito tayo dapat tumutok. Kaya, ang totoong kwento ay hindi ang mga headline o opinyon ng mga komentarista. Ang talagang mahalaga ngayon ay kung paano ipapatupad ang memorandum na ito, kung gaano kahigpit na pananagutin ang rehimen sa kanilang mga obligasyon, at kung paano eksaktong tutugon ang Estados Unidos sa unang pagkakataon na labagin ng Iran at tiyak na lalabag sila ang isang red line. Dito, makikita na sa Gaza at Lebanon, pumanig ang Estados Unidos sa Israel sa ilalim ni Trump. Dahil hindi napapayagan ng Israel ang mga paglabag, sinuportahan kami ng Estados Unidos sa lahat ng pagkakataon. May ilan sa inyo na magsasabing ipinahayag ni Trump ang pagkainis, galit o anuman ayon sa media. O, kinumpirma niya ang ilan sa mga pahayag at nagbigay ng kakaibang komento gaya ng nabanggit ko sa Paris.
Sa Israel, may mga nagsasabi na naging bastos siya kay Netanyahu at naging mapanakit siya sa kanyang mga komento tungkol kay Netanyahu. Pero ano ngayon? Sino ba ang magmamalasakit sa sinabi niya? Mahalaga ang ginagawa niya. Hindi niya pinigilan ang Israel. Sinabi ni Biden na sinuportahan niya kami noong unang buwan ng digmaan kontra genocidal na Hamas. Nalaman namin na tumanggi ang kanyang administrasyon na bigyan ng Israel ng mga sandatang kailangan para labanan at talunin ang kalaban, at minsan ay pinigilan pa ang mga sandatang nabayaran na namin. Nangako ang UN na pipigilan ang Hezbollah sa Lebanon at hahadlangan ang presensya nila sa timog malapit sa hangganan ng Israel kapalit ng pag-atras ng Israel ayon sa Resolusyon 1701. Iyan ang sinabi nila. Nagtayo ang Hezbollah ng mga underground na kuta sa paligid ng lugar na binabantayan ng UNIFIL at patuloy nagpapaputok ng misil sa mga sibilyang lugar ng Israel malapit sa UN positions. Ang EU ay garantor ng Oslo Agreements. Nangakong titiyakin na susunod ang PLO sa mga kondisyon ng kasunduan. Sa katotohanan, hindi lang nila hinahayaan ng PA, kundi hinihikayat pa ang pagpapalawak ng mga bayang Arabo sa mga lugar na nakalaan para sa Israel. Hindi pa kasama dito ang pangunahing paglabag na kilalanin ang isang estadong Arabo bago matapos ang kanilang mga obligasyon sa kasunduan. At huwag mo na rin akong paumpisahin sa mga organisasyong kaakibat ng UN, gaya ng UNRWA na ginawa para tulungan ang mga Arabong refugee mula sa digmaan ng 48 at sa kanilang edukasyon. Habang nangyayari ito, hinihikayat pa nila ang karahasan, kung saan hindi bababa sa 100 miyembro nila ang naitalang tumulong sa kalupitan ng mga taga-Gaza noong Oktubre 7. Sinasabi nila, iniaanunsyo nila ang malinaw na isang bagay, pero kabaligtaran naman ang ginagawa nila. Sasabihin ni Trump ang kailangan niyang sabihin at gagawin namin dito sa Israel ang dapat naming gawin. Kaya tigilan na ako sa kung anuman ang sinasabi o hindi sinasabi ni Trump. Nakakabigla talaga ang pagkukunyari ng marami, lalo na ng media. Yung mga laging bumabatikos at pumupuna kay Trump sa bawat pagkakataon, bawat post sa social media, at bawat salita na binibigas niya, parang sina Statler at Waldorf, alam mo yon, yung dalawang reklamador na kritiko sa balkonahe ng Muppet Show, na puro reklamo, sobrang negatibo ang opinyon, at laging nang aasar ng tao. Magbigay ng makabuluhang komento. Hindi ako pessimist, optimist ako. Optimist na naniniwalang lalala pa ang mga bagay. Parang media reports ngayon. Mas gusto ko pang 100 Donald Trump ang namumuno sa US, lalo na laban sa mga kaaway ng sibilisasyon, kaysa kahit isa sa mga mahihinang lider mula kay Obama. Mas gusto ko pang makaranas ng epic na gabi kung saan nagdiriwang ang mga Amerikano ng UFC 250 sa damuhan ng White House na may flyover ng pinakamakapangyarihang Air Force sa mundo, kaysa makita ang larawang ito ng militar ng US na tumatakas sa Afghanistan at iniiwan ang mga sundalo at kaalyado. Nagrereklamo ang media at mga mapagkunwaring kaliwa sa kaganapan. May mga kasinungalingan, matitinding kasinungalingan, at pagkatapos ay naroon ang mga kaliwista. Wala naman sila naging problema rito noon sa damuhan ng White House na nagpapakita ng imahe ng mahina, baluktot at litong Estados Unidos. Hindi na nakakagulat ang sinabi ni dating Pangulong Obama tungkol sa Iran. Kung babalikan, paalala ito na sa maraming mahihirap na problema sa foreign policy. Ang ideya na pwede lang nating idaan sa pamimilit o pambobomba ang paghahanap ng solusyon. Minsan ay mukhang kaakit-akit, pero ang totoo, mahalaga pa ring bigyan ng panahon ang diplomasya. At pag-aralan ng lahat ng posibilidad ng paggawa ng mga kasunduan na hindi man masolusyonan ang 100% ng problema, pero natutugunan ng 80-70% ng problema. Habang iniwasan ang pangangailangan pumasok sa digmaan. Akala mo natutunan na natin ang aral na yan, pero minsan kailangan pa rin natin ulit matutunan. Ganito ring talunan at negatibong pag-iisip ang nagdala sa Estados Unidos noong siyang presidente. Nasakop ang embahada sa Libya at nahuli ng grupo ng Islamikong mamamatay tao ang embahador. Ginahasa ng maramihan at kinaladkad ang kanyang katawan sa mga lansangan ng Tripoli. Ipaliwanag ang nangyari. Hinila ka rin ba ng Israel?
Hindi pa napipirmahan ang dokumento, pero noong Martes pa lang ay tinawag na ni punong Ministro Starmer ng Britanya itong malaking pagsulong at nagplano kung paano kikita mula sa rehimeng ito sa Iran. Bumababa ang presyo ng langis, kaya naiintindihan ko ang pananabik niya. Ganun din ang presyo ng peluka at tupe. Parang lumipat na ang pangunahing kita ng Iran mula langis tungo sa mga produktong gawa sa buhok, buhok na kinuha sa mga kalaban ng rehimen na pinaslang nito, na hindi na pinag-uusapan ng mga tao ngayon. Para sa akin, hindi si Trump ang problema, kundi yung mga inutil sa Europa gaya ni Starmer. Tagumpay daw sa kapayapaan. Nako naman, tigilan mo nga ako. Mabilis nilang bino-boycott ang mga Israeli sa Judea at Samaria, pero tinatanggap naman nila ang mga mamamatay taong ayatollah. Yung nag-e-export ng buhok ng mga taong pinatay nila. Tulad ng mga Pranses na nag-block ng armas ng Israel sa Paris Expo, pero pinarangalan pa nila ang leader ng ISIS sa Syria noong nakaraang taon sa France. Nakikikisalamuha tayo sa mga hipokrito, bansang yumuyuko at sumisipsip sa mga mamamatay tao, traidor at relihiyosong Islamistang fanatikong grupo at rehimen. Masaya silang magbubulag-bulagan, pipirma ng kasunduan at magkunwaring lehitimong katuwang ang mga ito. Kapag nagtanggol ang Estadong Hudyo laban sa banta sa kanilang mga sibilyan, nagpapakita sila ng pagpapakabanal laban sa mga Hudyo. Ipinagmamalaki ng ating mga kaaway ang kanilang kalupitan at hayagang sinasabi ang layunin nilang paglipulin tayo, pati na rin kayo. Hindi na nakakagulat na inuulit ang parehong pattern sa kanluran. Mayroon kang mga ganap na walang alam na mga tanga na sumasabay lang sa agos ng mga may sakit na masa. Pilit na ipinapakita sa mundo na sila ay sumusunod sa pinakausong naratibo. Nagsalita si Helen Mirren tungkol sa Israel matapos siyang tawaging masamang Zionistang puta sa isang verbal na atakeng muling lumitaw online. Hindi, nagsalita siya hindi para ipantanggol ang Israel, kundi para iligtas ang sarili niyang payat na puwet mula sa mga galit sa kanya. Siya, at inuulit ko, ay nagsabi ng ganito, ang masasamang puwersa ay lumalakas kahit saan, kahit sa isang bansa tulad ng Israel. Paano mo magagawang ulitin ang mga ginawa sa inyo bilang isang bayan sa ibang tao, sabi niya. At idinagdag pa niya, kaya naman ang paglika ng Israel ay isang napakahalagang sandali, bagamat maaring ito ay nagawa sa maling paraan sa maling lugar. Saan mo gustong itayo ang bansa? Tanga ka ba? Hindi ko alam, pero dapat may mangyari pagkatapos ng karumal-dumal na trahedya, sabi niya. Isang kasuklam-suklam at kahiya-hiyang paghahambing. Sino ang mga taong tinutukoy niya? Mga anak natin sila, duwag at nakakadiring. Kasuklam-suklam na Briton kang inutil. Para sa kanya, sa tingin ko, gagawa ako ng espesyal na parangal na ipapamahagi mula ngayon, ang GF Yourself Award, para sa mga walang modo, duwag at napakabubong pagbanggit tungkol sa Israel. At maaari niyang idagdag ito sa iba pang mga walang kwentang parangal na natanggap niya. Sige, maghinay-hinay tayo. At habang tinatapos natin ang palabas ngayon, gusto kong balikan ang isang kwento mula sa mga kasulatan, mula sa Biblia. At sa pagkakataong ito, ito ay isang kwento tungkol sa matinding bigat ng pamumuno at ang mabigat na kapalit ng isang hindi ganap na tagumpay. Tinutukoy ko ang unang hari ng Israel, si Haring Shaul o Saul. Nang naging makapangyarihan si Shaul, taglay niya ang debosyon at pagmamahal ng kanyang mga tao. Kahanga-hanga ang kanyang pangangatawan, malakas at determinado. Si Shaul ang pinunong hiniling ng bayan na may natatanging at napakahalagang tungkulin na ipagtanggol ang bansang Israel at tuluyang lipulin ang pinakamalupit nitong banta sa pag-iral, ang mga Amalekita. Lubos at walang pasubali ang banal na tagubiling ibinigay kay Shaul ni Propetang Samuel. Hindi ito utos para sa diplomatikong paghinto, lokal na tigil-putukan. Ito ay isang utos para sa ganap at tiyak na paglipol ng kaaway. Inutusan ng Diyos si Shaul na huwag magtipid at huwag magpaligtas ng kahit ano o sino. Lumabas si Shaul, nilabanan ang labanan at nagwagi sa militar. Para sa karaniwang tagamasid, mukhang tagumpay ito. Pero nadpasya si Shaul na magkwenta. Nagdesisyon siya na sapat na ang 70% ng misyon. Inililtas ni Shaul si Haring Agag ng mga Amalekita, pati ang pinakamagagandang ari-arian at alagang hayop ng kalaban. Mas pinili niya ang kompromiso kaysa matapos. Buhay niyang iniwan ng kalabang pinuno, iniisip na kaya niyang kontrolin ang mga susunod na mangyayari. Nang harapin siya ng propetang si Samuel, hindi nakita ni Shaul ang problema.
Ipinagmamalaki niyang sinabi, tapos na ang misyon. Tulad ng ibang dakilang pinuno, may mga pagkukulang din siya dahil tao lang sila. Ang problema ay kapag ang mga pagkukulang ay iyon ang naging dahilan ng iyong pagkabigo sa isang malinaw na utos mula sa Diyos. At sa usapin ng pag-iral at kaligtasan, ang bahagyang pagsunod ay kabuuang pagsuway. Dahil hindi niya tuluyang inalis ang banta nang may pagkakataon siya at hindi tinupad ang misyong ibinigay sa kanya ng Diyos na wala kay Shaul ang karapatang mamuno. Agad-agad, ang korona ay inalis sa kanyang angkan. Mas malala pa, ipinapakita ng kasaysayan ang trahedya ng hindi lubos na tagumpay. Pagkaraan ng mga siglo, isang tuwirang inapo ng nakaligtas na haring si Agag na si Haman ang nagtangkang lipulin ang mga Hudyo, ngayon naman sa Persia. Ang banta na pinabayaan ni Saul ay lumaki at naging makinarya ng paggawasak sa susunod na henerasyon. Walang puwang ang kalahating hakbang sa kasaysayan. Tinuturuan tayo nito na kapag nakikitungo ka sa kasamaan at sa isang malupit, mamamatay taong kalaban, ang anumang tagumpay na hindi ganap ay paanyaya lang para sa iyong mga magiging anak na labanan ang parehong digmaan bukas. Iwan ko sa inyo ang pagbubuo ng sarili ninyong konklusyon tungkol dito. Pag-isipan ninyo ito habang papasok kayo sa darating na weekend. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa inyong pagsama ngayon. Abangan ulit ang Straight Up sa JNS TV Studios Jerusalem, ang kapital ng mga Hudyo sa Israel.